Good news! Ang SM Scholarship para sa college ay ngayon ay open na nationwide. So dito ituturo natin kung paano tayo mag-a-apply at ano-ano ang mga list ng schools na pwede nyong pasukin. Ang SM Scholarship Foundation ay itinatag noong pang 1983 ng mag-asawang Henry C. at Felicidad C. na siya rin nagmamay-ari na naglalakihang mga SM malls, di ba? Kahit saan kilalang kilala yan dito sa buong Pilipinas. So ano mga ine-enjoy ng mga scholars dito sa kanyang scholarship program? So unang-una ay ang college degree. Ikalawa, ang full tuition fee dahil wala na kayong babayaran dahil sagot na ng SM Foundation yan. Bukod sa libre na ang tuition, meron pa kayong monthly allowance. At number 4, bibigyan pa rin kayo ng mga part-time jobs during semestral break saka Christmas break. O di ba? Napakaganda niyan. Ang ino-offer ng SM Foundation ay college scholarship program. So sa ngayon, meron na silang 4,650 na graduates sa college. At ang kanilang technical vocational school, meron din silang ganyan at may mag-graduate na 5,000 technical vocational school scholars. At bukod doon, nagpapatayo rin sila ng mga eskwelahan o mga buildings para sa kanilang school. So kanila rin yan lahat. Meron ng 110 school buildings. Okay, biro nyo, kalat yan sa buong Pilipinas. So ano-ano mga courses na ino-offer ng SM Foundation? Unang-una ay ang BS Computer Science, susunod Computer Engineering, sunod Mechanical Engineering at Accounting Information System at BSBA in Management Accounting. Kasama rin dito ang BS Information Technology o yung IT, Civil Engineering, meron din Accountancy, Internal Auditing at saka Elementary Education. So bukod dyan, meron pa rin silang BS in Electronics and Communication Engineering o yung ECE, saka Electronics Engineering o Electronics Engineering na Bachelor of Science. Meron din silang Electrical Engineering, Accounting Technology, Financial Management at saka BS in Secondary Education, major in Biology, Chemistry, General Science, Physics, Mathematics, saka English. Kumpleto yan. Sa vocational naman at technical courses, meron din silang machining na NC2. Kamukha po yan nun sa TESDA. Yan po yung mga short-term courses para sa mga pag-ooperate ng machine. Number 2, meron ding automatic servicing na NC2 equivalent sa TESDA. Yan naman yung mga training program sa pag-ooperate ng mga machine, mga late operators, saka bench fitters. Meron din silang shielded metal arc welding. Kasama rin po yan sa kanilang foundation. At huling-huli ay ang electrical installation and maintenance. So, inquire lang kayo dito sa ating tinuturo sa inyo. So, unang-unang qualification, grade 12 graduates from public and private. So, pwedeng public, pwedeng private in the areas covered o yung malalapit sa mga SM stores o accessible. Applicants from private school must have a DepEd voucher. Ano yung voucher na yon? Yun po yung subsidy ng mga non-DepEd school and must be grade 10 finisher from public school. Susunod ay ang general weight average. Dapat at least 92% or equivalent sa grade 12 ng first semester. At importante rin na malaman nyo ang total household income, meaning total lahat, asawa, nanay, tatay, ay hindi lalampas sa 250,000 per year. So ano-ano naman ang mga areas na covered sa Luzon? Ang dami niyan Magsimula tayo sa NCR, Albay, Bataan, Batangas, Benguet, Bulacan, Cagayan, Camarines Norte, Camarines Sur, Cavite, Isabela, Laguna, kasama rin. Nueva Ecija, Palawan, Pampanga, Pangasinan, Sorsogon, Quezon City or Quezon Province, Rizal, Tarlac at Zambales. Para po yan sa Luzon. At sa Visayas naman, kasama ang Capiz, Cebu, Iloilo, Leyte, Negros Occidental at hanggang Mindanao, maabot din sila sa Agusan del Norte, Davao del Sur, Misamis Oriental, South Cotabato at saka Zamboanga del Sur. So ano naman ang mga requirements? Unang-una, accomplish online application form. Mamaya ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag-a-apply ng online. Okay? So ang attachment ng online application, kailangan kasama ang parents or guardians latest income tax kung meron silang income tax. At kung wala naman pwedeng certification of non-filing
of Income or Certificate of Indigency. Yan, nakukuha natin yan sa barangay. Pwede tayong kumuha niyan. Okay, so number 2, latest grade 12 report card. Number 3, birth certificate. Number 4, 2x2 na ID picture. At number 5, sketch ng inyong bahay na marapit sa SM Mall. Okay? Importante po yan kasi nandiyan yung kanilang, may purpose po yan kung bakit kailangan nila ng sketch. Ano naman ang mga partner schools sa NCR? So, unang-una ay Asia Pacific College, National University o NU, sa Fairview, sa MOA o sa Ortigas. FEU kasama rin, saka FEU Tech. JRU sa Mandaluyong kasama rin po yan. Pamantasan ng lungsod ng Marikina, Maynila at saka Valenzuela. Saka Philippine Normal University, Philippine School of Business o PSBA, saka Polytechnic University of the Philippines sa Santa Mesa, sa San Juan, sa Quezon City o sa Taguig. At UE Caloocan, and then UE Diliman, and then City College ng Malabon, City of Malabon University, Colegio de Muntinlupa, pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa, Quezon City University, and then RTU sa Pasig, University of Caloocan. So, paano naman tayo mag-a-apply sa SM Scholarship? Unang-una, kailangan natin mag-login sa link na nandyan na nakikita nyo sa screen. Ilalagay ko rin po yan link na yan sa description para kukopyahin nyo na lang. Okay? So, bubuksan natin yan and then makikita nyo na ang website ng SM Scholarship. Okay? So, number 2, confirmation of application. Kailangan, pag nag-apply kayo, i-confirm nyo ang inyong application mula sa inyong email. Mamaya papaliwanag ko rin yan. So, sa email, buksan nyo kaagad ang inyong email at i-click nyo yung confirmation. Dahil, kapag hindi nyo na-confirm ay baliwala ang inyong application. So, active siya hanggang 7 days. Okay? So, number 3, ang process and evaluation. So, ang SM Foundation, i-assess ang inyong application at saka yung mga documents. And then, the applicant will receive an email. Ito na yung sinasabi ko kanina. So, sa email tayo mag-uusap. Sabi ng SM Foundation. Okay? So, it's either decline or for exam ang inyong result ng application. And number 4, meron po silang entrance examination. At ang schedule niyan ay malalaman nyo rin sa inyong email. So kung kayo naman ay nakapasa, i-announce siya kaagad sa kaparehong araw o sa mga susunod na araw. At pag nakapasa, diretso ka agad sa interview, the same day ng exam. Okay, pagka-exam nyo, interview agad yan, diretso. And then number 6, home visit. Ito yung sinasabi ko na kailangan meron kayong sketch ng bahay. Kasi pupuntahan kayo ng SM Foundation team para magkaroon ng BI o investigahan kayo o titignan ng inyong kondisyon. And then lahat ng applicants na hindi ma-qualify sa home visit ay sasabihan din via email. Okay? Number 7, confirmation naman ng school at ng mga courses. Remember yung mga courses na binanggit natin kanina at yung eskwelahan na po pwede nyong pasukan. Okay? So, confirmation ang kailangan nila. Via email din po yan. And number 8, orientation and contract signing. So, magpapadala rin ng email para i-notify kayo sa schedule ng orientation at ng contract signing. Okay, eto na. Paano tayo mag-a-apply online? Okay, unang-una mag-login tayo sa link na yan. Okay, kopyahin nyo lang sa description yan link para dire-diretso na ang inyong pag-apply. And then, pag nandun na kayo sa loob, makikita nyo yung kulay pula, yung may arrow na yan. Click here to apply. I-click nyo lang yan. And then, pag na-click nyo na yan, makikita nyo na ang mga steps 1 to 5 hanggang sa dulo yan. Kailangan i-enter nyo lang ang inyong mga personal details. Kailangan kayong makilala ng foundation. Mostly naman yan, personal detail o personal information. Kaya sagutan nyo lang lahat yan hanggang sa step 5. Pag natapos nyo na sa dulo, makikita nyo na final process. Sasabihin sa inyo na application is complete. At makikita nyo rin po yan sa inyong email. Okay? So, ang gagawin nyo, i-check nyo ulit ang inyong email para sa lahat ng mga detalye na hinihingi ng foundation. Ino-notify na kayo ng SM Foundation about sa status ng inyong application. Yun yung schedule ng orientation at yung contract signing. And then, meron din tayong SM hotline number para kung sakaling magka-problema kayo o meron kayong gustong i-clarify, pwede nyo tawagan sa kanilang email o kaya sa kanilang mobile number o kaya ay landline
number na nasa ilalim ng inyong screen. Kung meron pa kayong mga karagdagang katanungan, comment nyo lang sa baba. At huwag nyo na rin kakalimutan na mag-like. Katutuwa po namin yan. Like, subscribe, and hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga future videos. Mula po sa Promag TV, maraming salamat po muli at God bless.